Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And hayan guys, sa mga interesado sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. And magpapapromo pala ako guys, no? Ayan, ipapackage ko na. Reading plus wishing candle and cord cutting. Ayan, sama-sama na yan. Ma-avail nyo siya sa akin guys ng pinakamura. Napakamura. And sobrang affordable. So, ayan. Okay. Ito pa pala guys, no, meron pa akong announcement. Sa mga nag-aantay ng pre-reading ko, ayan, sa TikTok ako guys, lagi nagpe-pre-reading. Doon ako lagi, no, and madalas 11 PM hanggang madaling araw ako doon guys, naka-live. So ayan guys, yung mga hindi nakakaalam ko ano yung TikTok ko, eto. Okay, ayan, Jade Diaries. Okay, paano nyo malalaman na ako yan guys? Nandito guys, nakalink po yung aking Facebook and YouTube. Pag kinlik nyo yan guys, diretso na yan sa aking YouTube at sa aking Facebook. No? Sa mga gusto rin guys mag-avail. Okay, so hayan guys, sa mga nag-aantay ng ating free reading, dito po ako nagpe-free reading sa TikTok. Okay? Ayan. So hayan, tingnan natin. Start na tayo guys. Jade Diaries yung name ko sa TikTok. Ulitin ko guys. Okay. So, tingnan natin, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Spirit guide, kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Okay. So guys, meron tayong 7 of flower, walang communication, no? Hindi nag-uusap. Pwedeng isa sa mga naging conflict dito is yung distance, no? Distansya, LDR. Ace of Heart, nandun yung love. Siguro nung magkasama kayo ng person mo, talagang mahal na mahal niyo isa't isa. Yun nga lang guys, pwede ang naging problema dito is simula nung nagkaroon kayo guys ng distansya sa isa't isa. Parang etong person na to, or ikaw, basta may nanlamig dito, no? Pwedeng parehas kayo guys nanlamig. So, ayan. At dito tayo guys sa ano ba yung scenario muna, no? Pwedeng nangyayari to sa inyo ngayon or nangyari na sa past. Okay? Titingnan lang natin guys para mas madali natin basahin mamaya sa energy. Okay? Ayan. Wala daw communication. Communication. Ano pa po spirit guide? So, meron tayong 10 of heart. Mukhang nagtagal kayo na tong taong to. Or pang long term na talaga yung plano nyo nitong taong to. Okay? Kumbaga, marami na kayong parang nilulook forward. Like, mga pangarap nyo, ano yung mga dapat yung i-priority sa buhay. Yun po yung pinapakita sa akin dyan. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong 6 of spade. Ayan. Nagkakaroon talaga guys ng ano, parang unti-unti talagang nagbago. Yun yung pinakita sa akin dito. Okay, and isa sa mga naging conflict dito is yung ayan, konsentidor. May nagkukonsente sa person mo. Pwedeng mga kaibigan, ayan o, mga kaibigan or pwedeng malapit sa kanya kamag-anak. Baka kasi sa malayo, guys, nakakita na yung person mo sa kaibigan or kamag-anak. And yun yung parang sinasabi na magpakasaya ka, ganyan-ganyan. Kinukonsente to, guys, hanggang sa parang nalilihis na nga ng landas itong taong to. Okay? Tignan natin, guys. Kanina po itong love reading, spirit guide. 6 of diamond. So, sinasabi kasi dito ng person mo na parang hayaan daw siya sa discarding niya. Okay, 7 of heart. Mahal ka ng taong to pero parang kailangan kang i-let go. Siguro dahil na-realize niya na marami pa pala siyang pwedeng magawa sa buhay niya kaysa pumasok sa pang long term na relationship. So, yun yung pinapakita sa akin dyan. Okay? Okay, sige, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong Queen of Heart,
Tingnan natin kung sino yung Queen of Hearts na yan. Meron tayong 10 of Diamond, Business. Okay. Masyado daw dumepende. Then, ang sinasabi kasi sa akin dito, hindi nakahinga. Parang ganun. Meron, di ba? Masyadong dumepende. And, ang isa pa sa pinapakita sa akin dito, guys, hindi naging malaya yung isa or dahil nga masyadong dumepende, na-pressure yung isa na parang siya na lang yung bumubuhat. Though hindi naman nagrereklamo, pero mararamdaman mo eh. Okay? Yung isa dito guys, kung sino man yun na mas nagpo-provide dito, yun yung mas napagod. Okay? Na parang, para sa akin na lang tong ano ko, kinikita ko, ba't ko pa ilalaan sa'yo? Parang ganyan. Okay? Bakit ta isasama? Parang ganon. So, yun yung mga naging blockages din. And, sige, titignan pa natin ha. Okay. Kunin ko lang guys yung card. Doon tayo guys sa nararamdaman ng person mo ngayon sa'yo. Okay? Nararamdaman. Okay. Ano yung nararamdaman sa'yo ng person mo? Diba? Hindi ka na niya kayang panindigan. So, isa pa dito guys is yung mga priority niya rin sa buhay. Nararamdaman niya sa inyo guys. Parang feeling niya kasi hindi ka niya kayang panindigan talaga. And ito kasi guys, kahirapan to sa finances or pwedeng for connection talaga or pwedeng nahirapan kayong i-workout talaga to relationship na to. Okay? Sobrang naging cold. Siguro simula ng work yung nakikita ko. Simula na nagkaroon ng struggle sa finances. Naging cold talaga yung isa sa inyo. Okay? Or pwedeng person mo to naging cold sa'yo. Ayan o. Marami siyang gustong sabihin sana sa inyo na gusto niyang i-rant sa inyo na ito na yung nararamdaman ko, ito na yung nagpapahirap sa akin dito. Hindi niya yun guys masabi. Okay? Kasi ayaw ka rin masaktan, iniingatan niya rin yung feelings mo. So, mas masakit nga naman yung bigla ka na lang i-ghost, diba? Pero si person mo kasi play safe siya. So, mas mabuti na ganun yung ma-feel mo kaysa marinig mo pa sa kanya, no? Kasi parang nagigilty rin siya. Okay, so nararamdaman niya guys, medyo nagigilty siya sa nangyayari. Ano naman ang tingin sa'yo ni person? Tingin sa'yo ng person mo? Meron tayong strength. Matapang ka naman daw at saka madiskarte. Pero siguro, masyadong lumiit. Yung feeling kasi ng person mo, masyadong lumiit yung mundo mo. Tapos siya na lang yung nakikita mo dun sa mundong yon. Masyadong, masyado ka naging kampante na parang, naging on and off ba tong relationship na to? Paulit-ulit yung scenario eh. So, parang makikipaghiwalay, magpapahabol, tapos napagod itong taong to, no? May napagod dito humabol. So, I think, ayan, laging pagdududa na baka may third party. So, ang nakikita ko dyan, guys, etong si person na to, napagod siyang humabol. So, ang tingin niya sa'yo, masyado ka naging kampante na para lagi ka sinusuyo. Parang ganun. Okay? Tignan pa natin. Ano naman na magiging action ni person? Magiging action. Meron tayong, strength pa rin. So, siguro, marirealize niya rin, no? Strength kasi guys, pag yan na lumabas, makikipagbalikan yan. Okay? I think binibigyan ka ng leksyon ng person mo. Okay, pero nandun pa rin sa point na mahal ka pa rin ito, gusto ka pa rin niya guys. Gusto pa rin niya na maayos yung relationship ng dalawa. Okay? And meron lang siyang something na gustong baguhin sa'yo. Or gusto niyang baguhin mo sa sarili mo. Okay? Tignan natin. Tignan mo. Grabe yung disappointment itong taong to. Kasi hindi niya na guys masabi. Nagpapanggap na lang siya. And ayaw kanya guys masaktan. Parang siya yung mas nahihirapan, no? And parang sinasarili niya na lang yun. Okay, ano naman yung magiging outcome? Okay. Meron tayong 9 of Wands. Medyo guarded guys,
Kung makikita mo, mas pinoprotektahan niya yung feelings niya dito sa toxic relationship na to, guys. Sobrang toxic na to. May nakikita ko, guys, medyo nagiging, basta may napaparanoid na dito. Parang obsession yung nakikita ko. Pwedeng si person yun na-obsess or ikaw. So, tignan mo, masyado niya, guys, dinidetach yung sarili niya kasi ayaw niya nang ma-feel to or ayaw niya, guys, masyadong ma-attach sa inyo ng tuluyan. Okay? So, tignan natin, guys, ano yung mga malalakas na zodiac sign sa side mo. Sa side ni person, sorry. Sa side ni person. Okay, Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Taurus. Okay, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Libra, Scorpio. No, sa side ni person. Tignan naman natin, guys. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Okay. Ano yung nararamdaman mo kay person? Patay na isang card. Masyado siya naging malupit sa inyo. Galit ka sa taong to kasi feeling mo, hindi ka malang nagawang ipaglaban. Bakit parang pananindigan niya pa yung bagay na ayaw mong gawin niya or ginagawa niya? Okay? So, balansihin mo, no? Baka kasi, guys, masyado tayo nagiging selfish. Yung gusto lang natin maramdaman, yung gusto nating makita dito sa connection na to. Na hindi natin, guys, kino-consider yung feelings ng person natin. So, guys, medyo, baba natin yung pride natin, then balansihin nyo. Tanungin mo yung sarili mo, baka may pagkakamali ka din dito sa relasyon na to, no? Hindi lang lagi dito sa person na to. Kasi tignan mo, nakangiti ka dito. Gusto mo siyang parusahan. Okay? Or, gusto mo malaman kung nahihirapan na ba siya, nasasaktan na ba siya, ganon. Kasi ikaw, ganun eh. May mga nasaktan or grabe kasi yung ginawa sa inyo. Okay, tignan natin ano naman. Okay. Trigger warning, guys, ha. Baka may mabasa ako dyan na, hindi ako ganyan. So, kung di ka ganon, baka hindi sa'yo reading natin. May nagko-comment kasing ganon, guys. Huwag niyong i-claim lahat. Okay? Kaya nga tayo naglalabas ng zodiac sign. So, titignan natin, guys, ha. Hindi ako, guys, magpapasugarcoat talaga dito sa reading. Kung ano talaga yung lalabas, yung talaga basahin ko, okay? Okay, so tingnan natin. Ano naman ang tingin mo kay person? Knight of Wands. Nakikita mo siya na someone na passionate, mabait, tahimik, jolly, like, yung parang sarcastic siya, no? Mapagbiro siyang tao, pero hindi naman siya sobrang madaldal. Pero gustong-gusto mo yung energy niya, no? Gustong-gusto mo yung pagiging masayahin nitong taong to. Okay? Ganun mo siya nakikita. And nakikita mo rin na parang mahal ka rin naman itong taong to. Ramdam na ramdam mo. Ano naman ang magiging action mo? O, diba? Ikaw yung lagi nakikipag-away. So, sabi ko nga sa inyo, guys, balansihin mo, baba mo yung pride mo. Baka kasi nasa yung pagkakamali. Yung puro pagdududa is nagdudulot ng matinding pag-aaway dito sa relasyon na to. Okay? So, hayan. Tignan natin ano yung magiging outcome, spirit guide. Meron tayong the tower, diba? Yan ang magiging outcome, guys. Kung hindi mo i-fix yung sarili mo or hindi mo aayusin yung attitude mo or kung paano mo pakitunguhan itong taong to, maghihiwalay kayo nito, guys. No, wag din, guys, masyadong obsessed, paranoid dito sa relationship na to. Though wala naman ako nakita para may ginagawa tong taong to. Pero dito na papunta tong relationship na to, no? Habang nandyan ka pa sa relationship na yan at takot kang mawala tong taong to, iwasan natin yung pagiging paranoid. Okay? Tignan natin, guys, ano yung mga malalakas na zodiac sign sa side mo. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Libra. Okay, meron tayong, parang ulit lang. Okay, Taurus, Pisces, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini. Sige, tignan pa natin. Okay, yun pa rin, guys. Aquarius, Scorpio, Libra, Pisces, Sagittarius, Capricorn, no? Ayan, parang inikot-ikot lang. Basta doon lang daw nakapokus yan, no? Kung
Kung doble ko inulit yung zodiac sign mo, ibig sabihin, napaka-powerful yung zodiac sign mo dito sa nababasa natin. Okay? Tignan natin guys, saan patungo tong relationship na to. Kuha tayo ng dalawang card. Saan papunta tong connection nyo. Meron tayong Page of Pentacles. Page of Cups, diba? Hindi nagmamatured. Puro page, oh. So, ito guys, hermit mode is parang kailangan magmuni-muni or kailangan mag-isip-isip, no? Kung ano ba yung dapat gawin para mas ma-improve itong relationship na to. And kung makikita nyo guys, page, no? Kailangan may baguhin talaga. Siguro, yung attention is ibaling sa mas kapaki-pakinabang like sa career, doon, mag-focus lang doon. And kung makita nyo guys, Page of Cups, personality yung cups or emotion. Siguro kailangan kontrolin yung emotion, yung personality, kailangan may baguhin, kung ano ba yung hindi nakakatulong or nakakatoxic dito sa relationship na to. And the Hermit, no? Yun lang yung sinabi dyan. Tignan natin guys, message ni person. Okay, message ni person sa'yo. Ito, malakas yung earth sign, no? Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Message ni person. Meron tayong I lost myself for a little while. No, ibig sabihin, hindi siya nakakapag-focus sa ginagawa niya. Kasi siguro lagi may conflict sa inyo. Tingnan natin, meron tayong you don't know how hard it was to let you go. So, mahal na mahal ka niya, kaya nga sabi niya dito, hirap din siyang i-let go ka. Kahit na parang ang toxic ng relasyon niyo. Meron tayong I wish I could share my good news with you. Diba? Gusto niya guys sabihin sa lahat ng ganap sa buhay niya. Pero mapapansin mo guys, nagiging cold na yung communication niya sa inyo, yung treatment niya sa inyo. Okay. So, tingnan natin guys, ano yung question mo sa person mo. Meron tayong anong meron sa atin. Diba? Pwede kasi nandun ka na sa point na hindi mo na rin alam eh. Hindi mo na rin alam kung meron pa bang kayo kasi parang hindi ka na rin niya kinakausap. Ang cold-cold na rin niya. So, parang naguguluhan ka kung may title pa ba kayo, no? Sige, tignan natin ha. Anong meron sa inyo? Pwedeng hindi lang to guys title, pwedeng yung sitwasyon. Anong nangyayari sa connection niyo? Parang ganyan. Okay, tignan natin na anong meron sa inyo. Meron tayong pag-a-adjust, temperance, middle path, finding patience, meaning, and balance. So, nandun yung connection, nandun yung love, nandun yung partnership. So, kung anong meron sa inyo guys, parang kayo pa rin naman ng person mo. Ang problema lang dito guys, kailangan talaga may i-manage. No? Kailangan merong i-adjust. Kasi ito guys, temperance pag-a-adjust to. So, diba? Yun lang. Parang kailangan meron talagang mabago. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong namimiss mo pa ba ako? Oh, hindi ka kasi kinakausap eh. So, napapatanong ka kung namimiss ka pa. Okay, sige, tingnan natin. Namimiss ka pa ba ni person? Again guys, no, dun pala sa live ko, nagpapag-guess ako dun. Ganun ako mag-reading. Oo, parang full reading na rin kasi nag-guess talaga ako. Para mas kita ko, pero ano lang yan guys, one question lang yan, and direct. Ganun. Okay. Commercial pa, no? Sige, namimiss ka ba ni person? Tignan natin. Ako, ba't ganun yung card natin? Parang hirap hawakan ngayon. Namimiss ka ba ng person mo? Yes, sobra. And naiisip niya rin yung mga pangarap niya talaga together. Gusto niya pa rin guys matupad yung mga pangarap na yon. Okay? So, fix mo yung sarili mo. Baka ikaw pa yung sumira sa relasyon nyo. Nakikita ko naman dito guys na family pa rin yung focus ni person. Okay? Yung mabuo pa rin kayo. And matupad pa rin yung mga pangarap nyo. Tignan natin, meron tayong kinakarma ka na ba? Diba? Grabe ka. Sige, tignan natin, kinakarma ba tong taong to? Actually, pag ganyan hindi ka kinakausap, nakakainis talaga. Oo, totoo naman yun, guys. Kinakarma na ba tong taong to? Tignan natin, kinakarma na ba si person? Meron tayong, yes, 5 of Swords. Ang dami niyang struggle. Isa rin yun sa dahilan kung ba't di ka niya kinakausap. Ang dami niyang conflict sa buhay. Ang dami niya kailangan mo ng ayusin na problema. Hindi lang sa relasyon niyo, kundi sa family, sa work. Ay no, defeat. Gusto na nga sumuko na tong taong to. Okay? Piling niya masyado na siyang inaabuso sa lahat ng bagay. So, sobrang overwhelming sa person mo, no? Overloaded na siya. Kumbaga, dami-dami niya kinoconsider, guys. Sobrang pag-overthink, daming netong taong to, no? Nahihirapan siya.
and strength. Ikaw yung lakas niya. So, try to support your person, okay? Try mo siyang i-comfort, no? Tanungin mo siya kung ano yung problema, ano nangyayari. Ganon. So, hayan guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you. Bye-bye.